10 pinakasikat at pinakamahal na painting sa mundo. Sinong hindi mahuhumaling sa pagtingin sa mga magagandang painting na nakasabit sa mga museo? Ang painting ay isang parte ng sining or activities na ginagamitan ng mga makukulay na pintura para magbigay buhay sa mga larawan. At nito nga lang nai-report sa Jessica Soho ang pag-uuwi ng nawalang obra ni Juan Luna na akalain mo nakita lang palang nakatago sa basement ng isang private property. Oo, ang hymen o ahimeni na mas kilala sa tawag na Bona Romana ay nilikha ni Juan Luna noong 1886 habang ito'y nasa kanyang honeymoon kasamang kanyang asawang si Paz Pardo sa may Venice. Pagkatapos nito, bigla na lamang itong nawala noong taong 1899 at pagkatapos ng mahigit 132 years, nakita na nga ito at sa ngayon nakadisplay ito sa may Ayala Museum sa Makati. At kung usapang painting lang din naman tayo, ay talakayin na nga natin ng 10 pinakamahal at pinakasikat na painting. Pwede mo nang ihalin tulad sa presyo ng isang malaking gusali o di naman kaya maggarbong palasyo. At kung di ka makapaniwala, tapusin mo ang video na ito. This is Arvin Polo TV. Please subscribe again for more video updates. Kaya naman simulan na agad natin. Number 10. Mona Lisa ni Leonardo da Vinci. Ang Mona Lisa ni Leonardo da Vinci ay pininta noong 1503 hanggang 1506. Si Leonardo ay isang Italianong painter na pinanganak noong April 15, 1452 sa Vinci, Italy. Si da Vinci isang masasabing henyo sa maraming larangan dahil hindi lamang siya sa painting magaling, sa halip malikhain din siya sa pagdidisenyo ng helicopter, parachute at mga tangke. Meron din itong mga sinulat sa kanyang notebook na nilabas bilang isang libro na mayroong pamagat na Codices. At ngayon ang pinakasikat niyang pininta ay ang painting ng Mona Lisa. Si Mona Lisa ay isang portrait ng magandang babaeng si Lisa Gherardini. Si Lisa Gherardini ay asawa ng isang negosyante na kilalang kilala sa Florence, Italy. Tinatawag din ng Mona Lisa bilang La Gioconda o La Cojonde sa ibang mga wika. Sumikat ang Mona Lisa dahil sa ngiti nito. Sinasabing pag tinignan mo ng matagalan ng babae ay para itong dahang-dahang nagbabago. At kung makikita rin ang background picture ng Mona Lisa ay napakasimple lang. Ang ginamit na teknik ni Da Vinci para matapos ang larawan ay tinatawag ng mga artist na sfumato. Ang sfumato ay ang malabnaw na pagblend ng pintura at pag-transition nito mula sa matingkad papunta sa maputlang kulay. At ang salitang Mona sa Mona Lisa ay merong ibig sabihin na Madam o Mrs. sa Italiano. At ang Lisa naman ay pangalan ng modelo sa larawan. Sa ngayon ang Mona Lisa ay nasa approximately nagkakahalaga ng $860 million o 48 billion pesos. Pero bakit ba ito napakamahal? Maraming iba't ibang dahilan. Ang una, ang Mona Lisa kasi nilikha noong Renaissance, isang panahon ng makabago at makukulay na pag-usbong ng sining at kultura sa Europa. Talaga namang ito'y nagpapakita ng mataas na kalidad ng sining at technical sa kasanayan ng panahong yun. At ang ikalawa naman, ang pagnakaw dito noong 1911. Ninakaw ang Mona Lisa mula sa Louvre Museum sa France. At ang pangyayari ito'y nagdulot ng malawakang interes at ito'y nakilala sa buong mundo matapos ang ilang taon. Matapos nito natagpuan ng likhang sining na ito at naibalik sa Louvre. At ang pangyayaring ito'y nagdagdag sa pagiging sikat at napakahalaga ng Mona Lisa. Number 9. Starry Night ni Vincent van Gogh. Ang Starry Night ay isang iconic na obra ni Van Gogh na kilala sa kanyang post-impressionist style o paggamit niya ng kakaibang style sa paggawa ng mga larawan. Gawa ito sa isang oil-on canvas na nilikha ni Van Gogh noong 1889 habang siya ay nasa Saint Paul de Massol, isang mental hospital sa may Saint Remy, France. Si Vincent van Gogh ay sinilang noong March 30, 1853 sa may Netherlands. At masasabing hindi naging maganda ang buhay ni Van Gogh dahil nagawa niyang putulin ng kanyang tenga dahil sa depression. Dahil dito ginamit na lang niyang talento niya sa pagpinta para labanan ang kanyang sakit. Ngunit natapos din ng maaga ang kanyang buhay sa edad na 37. Pero bago siya pumanaw, gumawa siya ng kakaibang obra at ito nga yung Star na Field in the Night Sky. Ang bituin ay ginuhit pabilog na kulay yellow at malaalon na kulay blue naman ang nagsilbing kalangitan. Sa baba nito makikita ang isang parang community na may mga bukas na dilaw na ilaw. At sa ngayon ang Starry Night ay nasa approximately pong halaga ng $100 million o kulang-kulang 5,679 million pesos. Number 8. The Persistence of Memory ni Salvador Dali. Si Salvador Dali isang kilalang pintor, sculpture mula sa bansang Espanya. Pinanganak siya noong May 11, 1904 sa Figures, Catalonia, Spain. At nakilala si Dali sa kanyang kakaibang style na surrealism o ito yung paggawa ng obra na galing sa imahinasyon para iguhit. At ang painting na ito'y may itsurang natunaw na mga orasan na nasa malapit sa tubig at bundok. At sinasabi niyang mga natutunaw na orasan ay nagpapakita ng oras na normal para sa kalikasan. At natunaw ito
ito dahil sa pagbilis ng oras sa makabagong mundo. Dagdag pa rito, si Dali ay na-inspire sa theory ni Albert Einstein na theory of relativity. At ito nga raw yung tumutugma ang oras, space at materials. At dito niya nga binase ang kanyang obra maestra. At sa panahon ngayon, meron na itong halaga na $150 million or 8,500,000,000 pesos. Sinasabing ang painting ay dinonate sa Museum of Modern Art in New York City, US noong 1934. Number 7. Guernica ni Pablo Picasso. Si Picasso ay sinilang noong October 25, 1881 sa Malaga, Spain. Ang Guernica ay isang malaking oil-based painting na nilabas noong 1937. Maraming nagsasabing ito'y isang anti-war painting sa kasaysayan na nag-impluwensya ng kapayapaan laban sa digmaan. Ang Guernica pinangalan sa bayan ng Guernica, Spain na nasunog at binomba ng Spanish Civil War. Malungkot ang masterpiece na ito ni Picasso dahil makikita sa obrang ito ang kaguluhan sa bayang iyon. Ganun pa man, marami rin ditong hugis mga mata na nagpapakita ng luha at lungkot ng mga nabiktima sa may digmaan. Dagdag pa dito ang black color na mas ginamit sa painting ay nangangahulugan naman ito ng pagkadismaya ni Picasso sa nangyaring sunog sa bayan. Sa kabilang banda, tinuturing itong isa sa pinakamahalagang obra ng ika-20th century. Ito'y makikita sa museo ng Reina Sofia sa Madrid, Spain. At hindi man ito naka-for sale, ay nagkakahalaga pa rin ito ng estimated $200 million o 11 billion pesos. Number 6. The Scream ni Edvard Munch. Si Edvard Munch ay pinanganak sa Norway noong December 12, 1863 at siya kilala sa tawag na Father of Expression dahil kalimitan na itong ginuguhit ang mga ekspresyon sa mukha ng tao tulad ng gulat, takot at pagkabigla. Ang The Scream or Shriek sa salitang Norwegian ay isang obrang ginamitan ng oil paints. Makikita sa painting na ito ang itsura ng pagkaka-intense ng mukha sa obra. Hindi malinaw kung ito ay isang ekspresyon ng takot, nagulat o di naman kaya namangha. Ginamitan ni Munch ang obra ng mga malamig or cool colors gaya ng dilaw, pula, berde at asul. Ginamit ding estilo ni Munch ang mukhang maalon para mapakita ang kanyang malungkot at damdamin tungkol sa kalikasan. At sa ngayon ang obrang ito ay may halagang $135 million o katumbas na ng halos 7,340 million pesos. Number 5. The Birth of Venus ni Sandro Botticelli. Si Alessandro Di Mariano di Basi Filipipe o mas kilalang Sandro Botticelli ay pinanganak noong Mayo 17, 1510 sa Florence, Italy. Siya ay kinikilalang sikat na pintor noong panahon ng Renaissance. Ang Renaissance ay isang makasaysayang panahon o kaganapan sa Europa noong ika-17th century. At ang likhang ito'y ginamitan ng tempera o mga pigmented liquid na hinahalo sa shell ng itlog. At makikita mo nga sa obra niya ang imaheng itsura ni Venus na nakatayo sa malaking kabibe habang natatakpan ng kanyang golden na buhok ang kanyang pagkaselan. Sinasabing ginandahan ni Botticelli ang hubog ng katawan dito ni Venus para ipahayag ang kanyang kagandahan na sumisimbolo daw sa kanyang pagiging elegante. Si Venus ay diyos ng kagandahan at pag-ibig sa Greek mythology. Pinakita rin dito si Zephyr na diyos ng hangin at ang kanyang naging asawang si Chloris na lumilipad habang nagkayakap sa isa't isa. At ang kakaibang ganda ng painting na ito ay nasa may gallery ng Florence, Italy na may halagang $500 million o 28 billion pesos. Number 4. The Last Supper ni Leonardo da Vinci. Isa na namang kilalang painting ang ginuhit ni Leonardo da Vinci na ang The Last Supper. Ito ay isang obrang makikita sa pader ng Santa Maria delle Grazie sa Milan, Italia. Ginawa ito ni Vinci mula 1495 hanggang 1498. Ito ay ang itsura ng huling hapunan ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad bago siya pinako sa krus. At makikita rito ang mukha ni Jesus na nasa gitna ng mesa at ang mga alagad naman niya ay nahati sa may dalawang grupo. Isang grupo sa kaliwa at isang grupo naman sa kanan ni Jesus. At nasa grupo na nga na ito kung nagtraidor sa kanya. Sumikat ang The Last Supper sa buong mundo at nasa auction ito na may halagang $450 million o 25 billion pesos. Number 3. Water Lilies ni Claude de Monet. Si Claude de Monet ay pinanganak noong November 14, 1840 sa may Paris, France. At siya'y nakilala pa nga bilang founder ng Impressionist na tungkol sa paggawa ng painting na nagpapakita ng mga life events at light effects. Ang Water Lilies ay nilabas ni Monet noong 1897 to 1899. Isa itong oil painting na itsura ng flower garden sa kanyang bahay sa may Giverny. Ang Water Lilies ay ginuhit niya dahil sa kanyang pagmamahal sa kalikasan. Sinasabing ito na nga rin ang kanyang huling masterpiece bago siya bawian ng buhay. At noong May 8, 2018, ito'y nabili sa may Christie's, New York sa halagang $84.6 million o kulang-kulang 4 na bilyong pesos.
Number 2, Les Demoiselles de Avignon ni Pablo Picasso. Gaya ni Vinci, meron ding iba't ibang obra si Picasso na sumikat. Isa nga rito yung Les Demoiselles o The Young Ladies of Avignon sa English. Ito yung nilabas noong 1907 na sa pangangalaga na ito ng Museo of Modern Art sa New York. Pinapakita sa obrang ito ang mga hubad na babae sa isang brothel on Carrer de Avignon. Isa itong street sa Barcelona, Spain. At ang obra ay nagpapakita ng maraming estilo ng geometric shapes at cubism at iba't ibang paghati sa mga imahe ng ilang ulit. At sa ngayon nakakalula ang presyo nito dahil may halaga itong $1.2 billion o 68 billion pesos. Number 1 ang pinakahuli, American Gothic ni Grant Wood. American Gothic ay isang sikat na masterpiece ni Grant Wood, isang pintor mula sa Amerika. At nilikha niya ito noong 1930. Ito'y ginamitan niya ng oil na canvas. Naging iconic ito dahil sa nagpapakita nga ito ng naging buhay sa Amerika noong panahon ng Great Depression noong taong 1930s. Si Grant Wood ay pinanganak noong February 13, 1891 sa Anamosa, Iowa, United States. At siya kilala sa kanyang mga obra na nagpapakita ng buhay sa Midwest, partikular sa may Iowa. Ang American Gothic ay itsura ng muka ng mag-asawa na nakatalikod sa kanilang bahay. At sinasabi naman ng iba na magkapatid ang nasa larawan at nagkaasawahan sila. At sila ngay si Dr. Byron McKibbe at ang kanyang kapatid na dalagang babae. Si Dr. Byron McKibbe sa larawan ay makikitang may hawak na tinidor na sumisimbolo ng kanilang simpleng buhay ng mga oras na yon. Makikita naman sa likod nila ay ang isang simpleng bahay na nagpapakita ng pangunahing estilo ng arkitektura sa Midwest ng Amerika noong mga panahong yun. Ito ngayon ay nasa Art Institute of Chicago at ang huling presyong na itala dito noon ay $850 million or 48 billion pesos. Grabe, no? Alin dyan sa mga yan na nagpabilib sa'yo? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin.